when ada nga rod ti reported na forest fire di Rabii, kanya tayo about mga 5:45 na na-report jay Pidig Fire Station. Ken upon verification, dagos met nga rod nga nag convene jay composite team ti Pidig LGU nga nagturong jay possible nearest location. So na-identified nga yung pong location kajay what do you call this? Old Angset, Barangay 18, Istansya, Pidig. So, nag-conduct ti pakabalinanda idi Rabii, but then gaputa limited nga rod ti capability tayo no Rabii, nagsublida taytin tayo early morning. So about 9 a.m. naman po kanina na fire out po yung sunog na yon. May isa din pa tayong na monitor kagabi na sunog. Yun naman po ay sa mayroon palang dagupan dyan sa Bintar. Meron ba? Meron So, po. pero yun naman po, minonitor yun ng ating ding mga bumbero doon sa Bintar. This morning, tiningnan nila ulit ay wala na po. Wala nang visible na usok, wala na rin pong apoy. So, the two forest fires reported and monitored last night na fire out po nitong umaga. So as of ngayon, wala po tayong ongoing na forest fires na po. Okay. Itong lugar, ma'am, doon sa Old Angset sa Barangay Estancia, gaano kalawan itong nasunugan na kabundukan po, ma'am? Actually, yun yung missing ngayon sa ating report. Yun yung hindi pa na-fill up ng BFP Pidig dahil hanggang sa ngayon tinitingnan ng DENR po kasi yung makapagsabi yung affected area. So medyo until this hour nandun po sila na tinitingnan kung gaano ka sinusukat. They can't even give me an estimate as of this time. So medyo malawak po 'yon. Bale, isang location 'yon pero iba-ibang bundok na siya eh. But yun nga, before 9 a.m. naman kanina, na-fire out na siya. So, yung hindi na lang natin nakukuha na part ng ating data ay yung pong the affected area nung Kasano Kalawak. But I'll give you an update po once na meron na. Gaano kalayo, ma'am, from poblasyon or national highway to itong mismong nasunugan, ma'am? Gaano kahirap? Gaano nakadaan ba yung mga fire truck po natin, Ma'am Parado? Walang possible na fire truck na pwedeng makarating doon with the same venue. Lalo na itong sa Bintar, nasa, sabi nga ni Hepe, kung lalakarin nila, 8 kilometers away doon sa pinaka-last na pwedeng pag-iwanan nila ng sasakyan. Ito naman pong sa Old Angset, sa Barangay Istansya, nasa 8 kilometers away from the poblasyon at naglakad din po sila ng almost 4 hours papunta doon sa pinaka nasusunog po na area. Ganun po kalayo yung mga location ng sunog ng forest fire natin ngayon. Okay. Diyan sa Pidig, ma'am, gaano kalayo yung mga tourist spot po natin dyan nga pinupuntahan ng mga motorista? Actually, yung mga sunog kagabi, magkakalapit lang siya. It's because of the wind factor. Siyempre, yung mga particles na nasusunog, nililipad. So, pag no nakadiso jay grassy mountain, nakatabi, sumanente pag panagrugyan na jay banger. So, ganun po yung nangyayari ngayon. Actually, most of the affected area is yung
mga kakugunan na mga mountainous areas natin. Except doon sa Bintar, nung sunog natin noong January 9, yung sa Mount Timabungaw, meron tayong mga, as reported by our forest ranger, merong mga kahoy na nasunog. But yun nga po, pagdating nila doon dahil sa ganong kalayo, wala nang nagawang fire suppression kasi wala na yung apoy. Mhm. Okay. Ma'am, itong nakaraan 2025, napakaganda yung mga record nating mga fire incident po natin. Halos wala pong record yata yung forest fire dito sa Ilocos Norte noong 2025. Ngayon, ma'am, 2026, nasa month of January pa lang tayo, may nire-record na even dito sa mga grass fire dito sa Lawag, halos sa sunod-sunod na rin. Ano na po yung hagbang ng Bureau of Fire Protection nito, ma'am? Itong mga fire incident po natin, yung mga forest fire, grass fire, para maiwasan, Ma'am Prado? Noong 2025, pero nagsimula tayo 2024 last quarter. Aha. We do intensification na sa ating mga forest fire prevention efforts in partnership with the different concerned agencies. And we did the same naman po nung 2025 last quarter. We did the same intensified campaign. Yung ating mga concerned BFP doon sa may mga recorded fire station ay naggawa sila ng mga coordination with the barangay officials, and of course yung mga concerned responders doon sa mga respective LGU. At pag may mga barangay assembly, hindi naman po tayo, yun, information dissemination, pati yung mga local government, meron silang mga initiated strategies din. Kumbaga, nadagdagan pa nga natin yung, meron tayong na-formulate na action plan actually, based on our experience, kumbaga, doon sa maraming sunog natin sa 2024, na in-implement natin ng 2025, na nakita nating successful tayo. Bumaba yung ating forest fire. Na yun din naman yung in-strengthen pa natin. And we are expecting po sana yung same response ng community para po will achieve yung same result na mas mababa pa yung sunog natin. Yun yung pakiusap po namin sa hindi po nagkukulang yung concerned agencies, lalo na po yung Provincial Government of Ilocos Norte, in the different uniform agencies na nandito, nagtulong-tulong na po kami. And even the local governments, based doon sa aming action plan na ini-implement, meron tayong mga several strategies being implemented. Sana yung the way yung community na nag-respond, ganun pa rin ngayon. Huwag naman po sana na sinunod last year, ngayon balik na naman tayo. Talagang babalik po tayo doon sa maraming sunog. Ang dami nating ginawang tree planting, initiated by the DENR, initiated by the local government, mga non-government agencies, para sa pagtulong lang na mataniman yung mga nasunog dati. Pero hindi pa nga nakalaki, ayan na naman masusunog. So, it's a whole of government approach to include po talaga yung participation ng lahat, each individual, lalo na po yung umaakyat dyan sa ating mga kabundukan. Okay. Ma'am, nung nakaraang taon, ang suspetsa po natin, yung mga pumupunta sa mga bundok, mga kumukuha ng mga wildlife o mga honeybee. Ganun pa rin po ba, ma'am, itong sitwasyon natin ngayon? Yung mga possible na nasa likod itong mga pangyayari, itong mga pagkasunog, itong kabundukan po natin? Wala namang ibang rason po nung ating yung mga dating cause of fire, yun pa rin naman yung cause of fire ngayon, causes of fires ngayon.
Hindi naman po pinagbabawal ng gobyerno yung pag-akyat yan o kaya kung ano man pang kabuhayan na pwede nating makuha dyan. Although, meron na rin pong in-offer, binigay ng mga alternative livelihood, yung ating mga LGUs. Meron na pong yung iba sinama sa tupad, yung iba hinire na bros, yung mga umaakyat yan dati. Hindi po pinagbabawal. Ang pinapakiusap po namin ay maging careful tayo. Yung bang gumamit ka ng apoy dahil binugaw yung mga pukyutan, siguraduhin naman po natin na yung ginamit natin na apoy, patayin natin. Huwag naman basta lang na iwarang dita. Iyon talaga yung cause eh. Mm. So, o kaya merong mga hunters na nag stay dyan ng mga ilang araw. Siyempre, gagamit ng apoy pang painit, pang ilaw, pang luto. Walang ano doon, hindi pinagbabawal yon. Pero naman, let's be careful. Maging conscious tayo na hindi yun maging cause ng sunog na ikta-iktarya mo pa nga road. We are wasting too much resources po sa pagresponde. Yun nga po, yung nabanggit nyo kanina, sir, na gumagamit pa tayo ng air asset. 1 hour na air operation, it will cost us 40,000 para sa Mhm. jet fuel. Kung ilang oras ba naman tayo dyan na ang dami na sanang ayuda nun o kaya ang dami na sanang pwedeng serbisyo yun na mabibigay na sa atin isa sa pagpatay po ng sunog ng dahil lang po sa kapabayaan ng iba. Kaya nga ma'am ayun ang kumbaga paulit-ulit na po itong interview po natin. Pero paulit-ulit din naman yung mga ganitong pangyayari. Sana itong hindi na masundan itong ma'am kasi lalo na ngayon parating na itong tag-init at possible kasi mas pag tag-init mas malakas pa yung apoy pag mainit at saka mahangin. Sa ngayon, ma'am, walang ba tayong mga koordinasyon sa provincial government, lalo na yung tinatawag na BRO, na Barangay Ranger Officer, na sila yung mga nagbabantay sa mga kabundukan po natin, ma'am? Sir, meron po yan. Yan din Uh-huh. po yung tinatrabaho ng ating ng PENRO. So they are under the supervision of our provincial environment and natural resources office. So meron din po silang mga different activities. Sa kalawak ba naman ng ating forested area, talagang hindi naman po lahat nababantayan. Kaya nga po yung apela natin sa lahat, sariling disiplina to, kanya-kanyang disiplina sa sarili po, lalo lang sa mga umaakyat sa bundok. Maging ano po tayo, responsible na human being. Alam natin yung tama o mali. So gawin sana natin yung tama pag nandyan tayo sa kabundukan para hindi magkukos ng ganitong malawakang sunog na naman po. Praying po na hindi na maulit yung magre-record tayo ng 40 o 80 na forest fires in a year. Huwag na nating hintayin na mangyari sa atin yung malawakang baha o kaya landslide, saka tayo tumigil o kaya maniwala sa sinasabi po ng gobyerno sa atin tungkol sa pagtulong na makaiwas tayo ng sunog dyan po sa ating mga kagubatan. Okay. Ma'am, nung nakaraang taon, meron na ba tayong naisuan po ng citation ticket? Although, hindi tayo nagbibigay ng citation ticket sa mga pulis. Meron na bang nahuli ang kapulisan po natin, coordination with Bureau of Fire Protection, nung nakaraang taon na maraming forest fire dito sa Ilocos Norte, ma'am? Ayun na nga yung challenging dito sa ating forest fire investigations din. Dahil pag nag-responde tayo doon sa mga forest fire, it took time. Yung pag-hiking pa lang, mga ilang oras na, yung papunta pa lang. So wala na talaga tayong inaabutan. Wala rin namang mga CCTV po doon. So very challenging. Meron lang tayong na-identify noon
yung medyo malapit na nangyari na nag-cause din po ng pagkasunog, dahil dun sa uling na mayroong nag-uuling. Nagkataon pa yung inutusang nag-uling, sabihin nating ang result nun ay mentally challenged, individual. Yun yung naiwan dun pa. So alam naman natin na pag mga ganun, may mga considerations. But we are doing our best. Ito naman pong sa Lawag City na halos araw-araw na grass fires. I am appealing. Even the local government, ginagawa naman na po nila yon, and even the BFP. So, in behalf of the BFP po, yung mga local government, local authorities, barangay authorities, may kanya-kanya kayong hawak na na pang-ticket. Kumbaga, deputize kayo lahat. You guard your own barangays po. Ang lawak ng Lawag City. Palaging itong mga area, I am appealing doon po sa mga barangay officials, even yung mga tanod ng mga barangay na to. Kayo yung nandyan, pag nakita nyo na yung mga tao na doon sa area, yung mga nagbabasura, adatarakan na, kumbaga makisabihan na yung mga tao na yon, pagbawalan na, wag na kayong magsunog. Mhm. Para wala nang ganito na uray lang nga kasla mapupuuran ti yun, yung sabi nila, nasusunog daw yung ilog. Gilid ng ilog. Kaya nga ma'am, yung anyway ma'am, maraming salamat po sa oras na naman na kapanayan ka namin dito sa Bumboradyo Lawag. Maliban po, sabi ko kanina, paulit-ulit na to, pero hindi tayo magsasawa para palaging may palatandaan yung mga kasamahan po natin dyan sa malapit sa kabundukan. So ano po yung paalala po natin ngayon? Lalo na, first of the month of the year 2026, may record na tayo ng forest fire. Go ahead po, Ma'am Parado. Ito po yung pakiusap ko ulit, lalo na po sa mga umaakit sa ating mga kabundukan para sa pagkuhaan ng pangkabuhayan. Ito lang po yun. Kung magiging aalagaan natin, iisipin natin yung kapakanan ng kabundukan. Mas marami po tayong makukuha. Mas maraming honey dahil mas maraming puno. Mas maraming itlog ng buos, mas maraming mga animales na pwedeng makuha dyan pag nag-hunting tayo. Whereas kung hindi tayo magiging careful, kung magiging irresponsible tayo, ekta-ektarya na po yung nasunog, mas lalong wala tayong makukuha na pwede nating maging source ng pangkabuhayan natin. Please po, nakikiusap tayo. And worst, kung magpapatuloy tayo sa pagiging kumpiyansa o kung gawin na lang natin yung gusto natin, hindi talaga malalayo that we could experience the worst possible scenario na ang dahilan ay yung pagkawala ng mga kahoy sa kabundukan. Huwag na nating hintayin yon. Maging responsable na tayo ngayon pa lang kasi pwede naman po. Disiplina lang po yun sa mga sarili natin. Yun lang po. Maraming salamat, sir.